Ngayon ang ating topic is Isaiah 32. Maraming mga prophecy, mapapansin mo, Sister Cynthia, that there are many prophecies. In fact, the book of Isaiah is a prophecy, and that's always pointing towards the coming of the King, the coming of the Messiah. At ang pagkakaroon ng mabuting hari, pagkakaroon ng mabuting leader, mahalaga yan kailangan natin Kaya nakakalungkot mga kapatid, lagi natin ipapanalangin una ang ating bansang Pilipinas. Sana magkaroon ng maayos na liderato. Sa bagay, hindi natin mawawala yan Lagi may oposisyon Mahirap. Alam mo kung bakit, Sister Cecil, bakit may opposition party? Pag walang opposition party, Sister Arlene, magkakaroon ng monopolized power. Pag wala nang titira, magkakaroon na ng total power o total absolute anarchy ang isang bansa. Ibig sabihin, maghahari-harian na yan. Lahat na nang gustong gawin ng hari na yan, ng presidente na yan, gagawin niya dahil alam niya wala naman titira sa kanya. Pansin mo yun? Kaya si Starling, kapag naging gobernador ka na ng Masbate, kapatid, tandaan mo na maganda, may talagang may oposisyon, may check and balance. Kaya minsan mapapansin mo, bakit ba may oposisyon na? Hindi pa pwede mag-unity na lang? Hindi ba pwedeng, di ba dati, yung ganitong si ganon, ang dala niyang plataforma, propaganda, unity, ngayon daw disunity. Ganon Pero hindi rin natin alam Hindi rin natin alam kung talagang baka ito naman ay pakanalang, di kaya? Sa Bicol, usong-uso yan. Yung mga gobernador doon, ang naglalaban kuno noon, may mag-amang gobernador at congressman, kunwari, nag-aaway sila. Pinapalabas nilang ganyan para ang tao medyo ma-sway. Pero ang purpose talaga, ma-maintain nila yung seats, yung power. Para wala nang loop makapasok. Marami tayong hindi alam Pero sa isang, siguro, bahagi na rin ito ng aking profession, siguro, bahagi ng ating kaunting karunungan, nakikita ko yung ganong possibility Kaya magandang isang bayan, kaya sabi, Sister Arlene Eliza, sabi ng Biblia, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. And even we have this kind of discussion previously, na alam natin na darating ang paghahari ng Panginoong Jesus. There will be a millennial reign. Nawala ng pag-aaway ang mga bansa laban sa mga bansa, because there will be one absolute power who is going to be the King Jesus, and there will be a complete peace throughout the world. So this Isaiah 32 seems to be focusing towards the coming of the King. Kaya pag binasa natin mga kapatid, narito isang hari ay maghahari sa katuwiran at ang pangulo ay magpupuno sa kahatulan. Alam natin mga kapatid that and this was a promise. This was a prophecy. Kaya makikita mo, nagsusulat pa lang si Prophet Isaiah, Sister Arlene. Sinasabi niya kaagad, narito. It is like a prophecy that is about to happen, but Prophet Isaiah, when he is talking as a prophet, he is talking in the present, amen, when of the things that will still or is about to happen. Parang, Sister Arlene, parang wala pa yung order mong Jollibee, paparating pa lang, pero sinasabi mo na, narito na, hawak ko na, pero wala pa naman siya. Hindi mo pa siya hawak. Kasi paparating pa lang siya Yun ang prophecy. Ang sulat na ito ni Prophet Isaiah is a prophecy or a promise that was made in a certain context.
Bakit? Makikita natin, Sister Arlene, that in the previous chapters, talagang sinigurado ng Panginoon na itong mga Assyrians, alam natin ang Assyrians is the superpower in the past. Kaya pag tinignan mo ang overall master plan ng timeline, ng kasaysayan ng daigdig, Sister Edith, makikita mo Assyrian became the superpower first. And then the Hittites came second. And then yung mga Babylonians, and then Egyptian, etc. etc. So makikita mo ang kaharian, mga kapatid, the Assyrians were to be like the United States of America or the China, who are the superpower now, filled with all these armories and soldiers and ammunitions. Sila yung mga superpower nung unang panahon. Pero sinabi ng Panginoon, Sister Arlene, nahahatulan ng Panginoon ang mga taga-Assyria and Judah will be delivered. Kailangan ng Panginoon nahatulan ng Judah Kaya makikita mo, walang kayang tumayo. No one can stand in the presence of the king. Alam natin, Sister Erlinda, na nung tayo mga bata pa, ang pag sinabing the king, si Fernando Po Jr. Si FPJ. Sister Edith, nada mo si FPJ? The king. Pero ang sinasabi ngayon, Sister Cecil, na the king, ay ang Panginoon. Kahit superpower pa yan, in fact, alam natin na one angel killed 185,000 Assyrians in one night. Pinatay ng Panginoon ng 185 Assyrians to deliver Judah. At ito pa, Sister Arlene, hindi lang gusto ng Panginoon na alisin na ang Assyria o yung threat. Kasi lagi may takot Lagi may pananakot ang Assyria di ba? Tatakutin lagi ang Judah Pero ang gusto pa ng Panginoon ay pagpalain ng Judah with a righteous king. Maganda talaga. Kaya noong tumakbo bagay talagang sa Pilipinas, wala Tumakbo si Brother Eddie Villanueva. I think nakipag-usap niya kay Dad. Pero si Manny Pacquiao, okay din sana si Manny Pacquiao. Kaya lang sa Pilipinas kasi, mas gusto nila yung Diba? Sister Arlene, kasama mo kami sa pagtakbo mo sa liderato ng Masbate. Sister Edith, pag ikaw ay patumanda na kayo, tumakbo kayong kapitan. Tumakbo kayong mayor ng inyong mga lugar, mga kapatid. Sister Cecil, tumakbo kang mayor, gobernador. Amen, kahit basta tumakbo kayong iba, mga kapatid, ang namumuno, Sister Chami, ay mga may takot sa Diyos. Sapagkat pag ang isang namumuno at leader ay may takot sa Diyos, iba ang pamamalakad ng taong may takot sa Diyos. Kaya itong Judah na ito, binigyan sila ng pangako na hindi ko lang aalisin sa inyo ang threat, ang pananakot ng mga taga-Assyria, I will also bless you with a righteous king. Pagkatama at matuwid ang hari o ang leader natin sa panahon ngayon, kasi wala namang leader, wala namang hari sa Pilipinas sapagkat ang ating bansa ay democratic, hindi naman kagaya ng UK na monarchy. Kaya ang UK, monarchy, yung mga ibang European nations, monarchy yan, Sweden, Spain, monarchy yan, may mga hari yan. Pero ang Pilipinas kasi, presidente, kasi democratic society tayo Kaya ko yung mga kapatid, dinihimo ko kayo, huwag kayong mahiyang tumakbo, Sister Arlene. Tumakbo ka bilang, hindi natin masasabi. Sister Edith, tumakbo kang mayor o gobernador, kapitan ng inyong lugar, iba. Tayo laging pula ng pula, ayaw natin sa ganito. Hindi naman kayo tumatakbo. Kung kayo ang tumatakbo, hindi nagkakaintindihan ngayon kung sino ang dapat. Okay, magreklamo, hindi naman kayo lumalaban. Ang malalakas ang loob, yung mga berdugo Yung mapapansin mo sa Pilipinas, kung sino yung mga walang alam, kung sino yung mga drug dealer. Diba? Diyos din na naghahalal niyan, Sister Edith. God is the kingmaker. Siya ang kingmaker. Siya ang nagtatayo ng mga hari. Kaya mapapansin mo,
Mapansin mo, Sister Arlene, nung kausap ni Haring Saul, Haring Saul, si Haring Samuel. Di ba nag-disobey na si Haring Saul. Ginawa niya yung isang bagay na hindi pinapagawa sa kanya. Nagpunta siya sa altar, nagsunog siya ng kamangyan, na parang trabaho yun ng mga propeta. Ang ginawa nitong si Haring Saul, ginawa niya yung trabaho ni Samuel. Yun lang naman yun eh. Alam mo, sabi ni Haring Samuel sa kanya, dahil sa iyong pagsuway, alam mo ba na inihilera na ng Panginoon ang mga susunod na lahi at lipi ng mga prinsipe at mga reyna sa iyong lipi? Naka-line up na eh. Nasa bloodline na niya eh. Dinodrawing niya ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon sa kanya. Because, Sister Arlene, God is the kingmaker. Amen ba? Talagang nakatadhana. Nakalinyada. Amen ba? Ako'y naniniwala, alam mo, Sister Elaine, ilan sa ating mga kapatid dito sa Maranatha, London, either kayo o manggagaling sa katawan ninyo, sa inyong mga apo, anak ninyo, magiging malalaking tao yan sa ating bayan. Ay, mga kapatid, hindi mo alam. Tayo yung ating mga anak, Sister Arlene, ang ating mga anak, ang ating mga apo, sila ay gagawa ng kasaysayan. They will become a history maker. Ako naniniwala ako palagi dyan. Kaya yung mga anak ninyo, mga kapatid, lagi ninyong pagpapalain. Lagi ninyong sasabihin na, anak, you are blessed. Huwag mong sasabihin sa anak mo, ay, makulit po kasi yung anak ko. Naku, hindi makulit ang anak ko. Ito'y pinagpala. Amen ba? Sister Chami, ng iyong mga anak. Ha? Pag tumawag ka sa anak mo, Sister Chami, tatawagin mong doktor. Kung sino mang apelido mo na yan, Sister Chami. Bakit? You are prophesying, telling, designing, expecting something good. Because God is a king maker. Siya ang gumagawa ng mga hari eh. Amen ba mga kapatid? Kaya akala mo nanalo to na. Hindi. Hindi siya nagpanalo nun eh. Because Diyos din ang gumagawa, Diyos din ang nagdi-design. Kaya sinasabi ni Prophet Isaiah rito na God will bless you a righteous king. In verse 32 to 33 ng Isaiah mga kapatid, sinasabi rin dito na posible may mga relevancy ang propesya na ito, ito kasi pangitain eh. He was writing something that was about or that is about to happen. At maaaring itong sinusulat ni Propeta Isaiah in chapter 32 ay maaaring connected or relevant to prophet or the king Hezekiah. Hezekiah is a righteous king. Matatandaan mo, okay, sino ang tatay ni Hezekiah? Sige nga, walang tingnan na sa Google. Sino ang tatay ni Hezekiah? Naku, may nag-google na. Wag na. Ang tatay ni Hezekiah ay si Ahaz. Natatandaan mo si King Ahaz? Di ba? Tama? King Hezekiah reigned. Kaya yung mga pangitain na ito ay patungkol kay King Hezekiah. At hindi lang siya ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka pa ng mga prinsipe. And princess will rule with justice. Si King Hezekiah, pinagpala rin siya ng kanyang apo. At ang kanyang apo ay naging the King Josiah. Kaya si Haring Josiah naman ay naghari, 2 Kings 22 verse 2, naghari siya sa panahon ng pananakot ng mga taga-Assyria. Kaya makikita mo, yung mabuting hari, nagkaroon pa rin siya ng mga katulong na magagaling din na hari. Amen ba? Kaya mapapansin mo ngayon ang ating mga presidente, di ba? Yung mga anak parang nila, bata pa lang, dinidesign na yan, ganito ang gagawin mo anak. Di ba? Kaya makikita mo. Isinasama-sama na nila sa mga meetings. Kabata-bata pa, 20 years old pa lang. Oh.
Dinidesign. In some sense, according to biblical some scholars, Hezekiah certainly fulfilled this prophecy. It was written of him as per 2 Kings 18 verse 3, 2 Kings 5 to 6, 2 Kings 18 verses 5 to 6. It was written of him, ang sabi ng Bible, and he, King Hezekiah, did what was right in the sight of the Lord. Tayo kaya? Grabe, ano? Could the Bible say that? Can the Bible say, and Edith did something what was right in the sight of the Lord? And Arlene Sinon did what was right in the sight of the Lord. The Bible is clear on this. According to all that his father had done. So, kinopya, ginawa ni Haring Hezekiah ang lahat ng magagandang ginawa ni Haring David. Anong ginawa ni Haring Hezekiah? 2 Kings 18 verse 3, 2 Kings 18 verse 5 to 6, sabi, he trusted in the Lord. Nagtiwala sa Diyos, the Lord God of Israel, so that after him was none like him amongst all the kings of Judah, nor any who were before him. Na yung pagtitiwala ni Haring Hezekiah, mapapansin mo si Haring Hezekiah, Sister Edith, natatandaan mo ang isang malaking patotoo niyan, Sister Arlene, yung sinabihan na si Haring ni Prophet Isaiah na mamamatay na siya. Diba? Sabi sa kanya ni Prophet Isaiah, oh, mahal na hari, sabi ng Lord, 3 days ka na lang, patay ka na. Anong ginawa ni Haring Hezekiah, Sister Charmy? Nakipag-usap sa Diyos, di ba? Sabi niya, Panginoon, Lord, hello! Ako to, ha? Anong mamamatay na ako? Ang bait-bait ko, eh. Ang dami kong ginawang magaganda sa paningin mo, Lord. Sinulat mo pa sa 2 Kings, oh. And I did what was right in the sight of the Lord. Nagtiwala ako sa iyo, lahat ng ginawa ng lolo ko, na si Haring David. Ginawa ko. At sinabi ng Bible, Sister Arlene, that he trusted in the Lord that no other king did. Sa lahat ng mga naging hari, si Haring Hezekiah ang pinaka mataas na nagtiwala sa Diyos. Mataas ang level. Kasi ang pagtitiwala, level din yan eh. Di ba, Sister Arlene? Minsan nagtitiwala ka sa kanya, 50%, 60%. O ikaw ba, ano ba ang level ng pagtitiwala mo sa Diyos? Kaya bang sabihin ng Bible na gano'n? Na wala ng hari ang nabuhay na kagaya ni Haring Hezekiah ang nagtiwala ng sobra at higit sa Diyos? Siguro kapantay niya si Haring David. O kung hindi man, higit pa. Kasi ang sinasabi, no king after him or nor any who were before him. Baka lampas pa. Sobrang pagtitiwala. Kaya nang lumapit siya sa Diyos, anong ginawa ng Panginoon, Sister Arlene? Sige nga. Ilang taon, o yan, Sister Cynthia, magkaroon tayo ng quiz B. Ilang taon, Sister Edith, ang ibinigay ng Panginoon kay Haring Hezekiah after nung prophecy ni Prophet Isaiah na mamamatay na siya? Press the buzzer. Ilan? Sister Arlene? Ilang taon? 15, di ba? Binigyan pa siya, Sister Cynthia, ng 15 taon added. Alam mo yun? Kaya ang pagtitiwala sa Diyos nakakapagpahaba ng buhay. Kaya, there were research, Sister Antilita Masangkay, na yung mga taong palasimba, paladasal, palabasa ng Bible, naku, ang haba ng buhay niyan. Pero yung mga taong nega, yung mga taong laging suspityosa, yeah, ang ikli ng buhay kasi hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Ano pa ang sabi? For he held fast to the Lord, he did not depart from following him. Hindi siya nawala. Hindi siya umalis. Hindi nanatili siya, Sister Arlene, sa pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. And the Bible said, but kept his commandments which the Lord had commanded Moses. Yung mga salita at kautusan, mga aral na ibinigay ng Panginoon kay Moses, and maybe we're talking about the 10 Commandments, inalagaan ni Haring Hezekiah.
Yun ang sinasabi ng Isaiah 32, that a king will reign in righteousness. Kaya mahalaga sa isang leader na mismo sa sarili niya, matuwid siya. Kasi pag ikaw matuwid, ang pamamahala mo, ang buhay mo, simbolo rin ng katuwiran. Amen ba mga kapatid? Hindi ka pwede magpatupad ng ganito, ganyan, pero yung buhay ng hari, hindi naman ganon. Kasi mag-ano yan lalabas yan Yung buhay ng tao, lalabas yan. Kaya sabi, di ba, Sister Edith, makikita mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Makikilala mo ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ano yung bunga? Yung nakikita mo sa panlabas. Yan ang outcome, manifestation of our lives. Itong si Hezekiah was a picture of the King of Kings. Si Hezekiah daw ay nagpapatungkol o nagsisimbolo ng Panginoong Jesus. Jeremiah 23 verse 5 said this. Announces about the Messiah. Wala na tayo kay Hezekiah. Jeremiah 23 verse 5 says this, and we're talking about Isaiah 32, but in Jeremiah 23 verse 5, ang sabi ni Jeremiah, prophet Jeremiah, behold, the days are coming, says the Lord. Diyos ang nagsasalita, hindi si Jeremiah, but it was written in the book of Jeremiah, that I will raise to David a branch of righteousness. Kukuha ang Panginoon doon sa lipi ni Haring David, a king, big letter K, hindi small letter K, big capital letter K, Sister Cecil. Ikaw ay isang maestra, Sister Cecil. Kaya ang big letter symbolizes something very, very important. It's a noun, which is not just a small k, but a big K. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. So yung paghahari daw ni Haring Hezekiah pertains to the coming of the king. Hindi sa tinatawag na a king. Jesus was called the king. Sa yung kaya ang tawag sa kanya, he is the King of all kings. He is the Lord of all lords. Sa United Kingdom, meron tayong mga lords. May kliyente ako naging ganun, katulong ni Lord John something ng St. John's Wood. Pero yung mga yan, luluhod yan, Sister Arlene. Pag dumating ang Panginoong Jesus, Sister Arlene, lahat ng mga presidente at mga hari, even King Charles, tama ang kanta ni Sharon Cuneta, Sister Cecil, bukas luluhod ang mga tala. Magluluhuran yan, sasabihin niya, this is the king. Amen ba? Kasi si King Charles, hindi nagbabaw yan kahit kanino Magbabaw ka pagkaharap mo siya. But when King Charles meets the king, he has to bow. Kaya sabi ng Bible, Sister Chami, at the latter days, all knee shall bow and all tongue will confess that Jesus is Lord. And the princes will rule with justice. At ang mga hari, mga kapatid, yung ating hari, well, we're talking about King Hezekiah daw, was going to have princes, mga prinsipe. At katulong niyang magpapatupad ng batas ng may katarungan, ng patas. Amen ba? Sa Pilipinas kasi, Sister Minama na Sister Mega, mahirap yung batas laging minsan mali na. Meron kami sa lugar namin, kasi sabihin yung lugar, kasi marami man akong lugar. Nabali tayo, Sister Arlene, na itong tao na ito ay isang mataas na pinuno sa ating lugar, sa aming bayan. Hindi ko na sabihin kung anong bayan, baka ako ay ma-cybercrime. Nahuli ito, na ABS-CBN ito, na maraming mga itinatagong mga matataas na kalibre ng baril, Sister Arlene. Alam mo, hawak pala ni ganung mataas na tao. Alam mo sa Pilipinas, yung mga bulong-bulang, minsan maniniwala ka na rin
yung Marites, minsan totoo na yun eh. Kasi, oo, may mga bali-balita, ganto. Oh, bakit ka ganto? Kasi, pag-aari yan ni ganun, binili yan ni ganun. Kasi, they know it. Nakita ko yun sa TV na iniraid yung bahay niya. Mataas na tao ito. Pero hawak pala ni ganun. Pagdating sa korte, lisensyado lahat ang baril. Di kalibring mga baril, kapatid. Hindi basta mga baril. Lisensyado. Pero nung una, sinasabi ng mga reporter, walang lisensya. Pagdating dun sa, may lisensya na eh. So, yung justice kasi, yung katarungan, minsan depende yan sa nagpapatupad. Sino bang may mali? Ito mali. Sige, parurusahan ka. Sa atin kasi, kahit na walang pagkakamali, napaparusahan. Yung may mga pagkakamali, napapalaya. Hindi katarungan yon. Hezekiah had such loyal princes. May mga prinsipe siya in the name of Eliakim, Shebna, the scribe, the elders of the priests, and the Isaiah himself. Binigyan siya ng mga taong makakatulong sa kanya. Kaya Sister Arlene, kapag ikaw ay naging gobernador ng Masbate, kailangan mo, kapatid, ng mga taong tutulong sa iyo. Hindi mo kaya mag-isa eh. Di ba? Ito naman mga kapatid, hindi naman ako, wala na akong kinikilingan ngayon, okay? Bagamat may sarili akong gusto, pero for the purpose of discussion lang. At alam ko ang iba sa inyo ay against Marcos. But when I heard, as a lawyer, as a professional attorney, when I heard President Marcos Sr., I'm talking about the senior, senior, not the current president, junior. When I heard the late President Ferdinand Marcos Sr., yung ating matandang Marcos, Makoy, bago siya nag-declare ng martial law, nasa video siya binidyo siya black and white. And I'm talking as an attorney, as a lawyer who is without prejudice. Sasabihin ko lang bakit siya relevant. Kasi kahit anong galing ng presidente, hindi siya pwede mag-decide ng sarili lang. Kaya ang government, composed of 3 bodies. Ang government, ang ating bansa, composed ng 3 malalaking sangay. Executive, kaya mga cabinet secretary, secretary of ganito, nasa executive body yan. And then, legislative, yan yung mga senators, congressman, yung gumagawa ng batas, nagle-legislate ng law. Sa gitna, legislative, o yung tinatawag nilang judiciary. So, executive, legislative, judiciary, yung korte. Kaya wala yung kilingan. Hindi pwedeng nandito ka sa executive, tas bahagi ka ng legislative. Or legislative, nandito ka sa judiciary. Nung sinabi ni Makoy na, paruurin niya, nasa YouTube yan At makikita mo yung picture, talagang old, siya. Kasi noon, may camera na Sabi niya, paano ako hindi magdi-declare ng martial law? Una, binobomba na ang Malacanang. Pero mo, pinapasabog ng Malacanang. Binobomba na ang Quirino Grandstand ng mga makakaliwa, yung mga leftist. Binobomba na ang Quiapo. Tinitira na ang House of Senate. Bilang presidente, kailangan mo maghanap ng mga tao na sinabi ko sa Senate. Sabi niya sa Senate, ito na, binobomba na tayo. Ano ba ang ating Kailangan mo, Sister Arlene, ng mga taong galamay. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagdidesisyon. Kaya nung nag-declare ng martial law, ang bansa, hindi ito nanggaling lang sa presidente. Hiningi niya ang tulong ng Senate. Hiningi niya ang tulong ng Kongreso. Ganun ang ginawa ni Hezekiah. Sa laki ng bansa, Sister Edith, nakikita ko ang immense
Ang binabasa natin parang maliit lang eh. Pero titingnan mo in your vision, na ikaw ay isang hari, magpapatupad ng marami, ang daming problema ng tao. Sister Arlene, sa church nga natin, kaliit-liit ng church. Less than 100 people tayo, ang problema dyan, ang dami. Oh, ha? Sister Arlene, ang anak mo dadala-dalawa. Yung patuto mo nung linggo, na ang anak mo nagkasakit, ang anak mo nagkaroon ng ganitong problema, hindi ka na magkaintindihan. Lalo pa kaya kung ilang milyon ang pinapalakad mo. Baka hindi ka na makalakad sa dami ng problema. Ito ang nangyari mga kapatid kay Hezekiah. Kailangan niyang mabasbasan at mabigyan ng mga taong tutulong sa kanya upang mapatupad niya ang batas ng may katarungan. At yun ang maganda. Nagkaroon ng Juda ng matuwid na hari, Sister Cynthia, at nagkaroon pa ng mga prinsipe. Nandun din si Prophet Isaiah. Kasi si Prophet Isaiah ang malaking role. Kaya ang mga pastor, ang mga anak ng Diyos, malaki ang role natin sa ating bayan, mga kapatid. Makapagpatupad tayo ng katarungan, yung tama. Amen ba? Maging katulong tayo, hindi man tayo personally or professionally appointed to run. Pero sa ating sariling in our own individual rights, we can be an assistance or an extension of the execution of justice. May narinig kang kwentong ganto. O hindi naman yata totoo yan. Narinig mo lang yata kay gantong isang side. Hindi magiging totoo ang isang side kung narinig mo lang isang side lang ni A. Hindi mo naman narinig yung side ni B. Di ba? Ano pa ang sabi mga kapatid? Verse 2 to 4. Pero mo, pang dalawa pa lang tayo, Sister Arlene. Second verse pa lang tayo. Mahaba yata ito. Aabutin tayo ng mga alas 12 dito. Rivers of water in a dry place. The blessings of the restoration from the king. Ito na ang blessing, ito na ang pagpapala. Na kapag may mabuting hari na o mabuting leader, Sister Edith, ano ang sabi ng Bible? Rivers of water in a dry place. Lalabas yung tubig sa mga matutuyong lugar. Ibig sabihin, gaganda. Tamong isang lugar, ang taang isang lugar, Sister Edith, na walang tubig. Mawala na ng internet, mawala na ng kuryente, wag lang mawala ng tubig. Pansin mo yan, Sister Arlene. Pag nawala ng tubig, ang hirap. Kahit may internet ka. At walang tubig, naku, ang hirap. Kasi ang tubig, mabubuhay ka. Pag gutom ka, kaya mong uminom ng tubig ka lang ng tubig, mabubusog ka na kahit papaano eh. Kaya nung unang panahon, it was very, very good na magkaroon ng tubig na inumin. Pero mga 40 years, Sister Arlene, na naglakad ang mga taga-Israel towards the promised land in Canaan, wala silang dalang mineral water, wala silang dalang tubo para kumuha ng tubig sa balon, naglalakad sila sa disyerto, no? Hello? Pero ano sabi ng Diyos, Sister Edith? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nauuhaw sila. Nagto-toilet sila. Naliligo sila. Saan sila kumuha ng tubig sa kainitan ng araw na yan? Diyos din ang nagbigay sa kanila. At kapag may mabuting hari, Sister Cynthia, para daw magkakaroon ng ilog ng mga tubig ang mga tuyong lugar. Yan ang kagandahan mga kapatid ng paghahari, nung paghahari ni Haring Hezekiah. Like the shadow of a great rock in a weary land. Kaya yung mga taong pinagpala, ay naku, ang ganda ng buhay. Yung may mga mababait at mabubuting mga hari, maganda ang buhay, matiwasay. Pero kung tutuusin, Sister Arlene, ako, kaya ang United Kingdom, napakagandang bansa. Kaya kung nasa UK na kayo, wag na kayo mag-apply sa iba. May mga taong nasa UK, pupunta pa ng ganun. Po, saan pa kayo pupunta? Bakit pa kayo nag-a-apply ng papuntang ganun? Hello? Napakaganda na ng United Kingdom. Huwag na kayong umalis. Bagay, kanya-kanya tayong desisyon eh. Pero kakaunti yung nakita kong nasa UK na, tapos pupunta ng Amerika. Bakit, Sister Arlene, nakapunta ka na ng Amerika eh. Pwede mo, gusto mo bang pumanirahan sa Amerika, Sister Arlene? Gusto mo pang iwanan ang United Kingdom? Ay mga kapatid, Sister Cynthia, wag. Ito na ang pinakamaganda. Alam mo, galing ako dyan sa San Francisco, mga kapatid. Ito naman, napapag-usapan lang natin. At ito mga kapatid, ay para sa akin. Ito ang aking naramdaman. Tinanong ko rin yan kay Sister May. Nandiyan si Sister May.
punta kami ng mall, punta kami ng ganito. Pero, ibang-iba, Sister Arlene. Ibang-iba. Siguro lang sanay nga, siguro bias ako. Pero wala nang gaganda sa UK. Ang UK kasi, Sister Cecil, napakagandang bansa. Maganda at maayos ang ating mga pinuno. Hindi perfect, pero better than others. Dito sa UK, ngayon gusto nilang baguhin ang ating konstitusyon. Sa UK, Sister Arlene, kaya wala tayong revolution eh. Wala ditong, mapapansin mo rito, walang bagyo. May nakita na ba ditong signal number 2? Wala akong makikitang bagyo, Sister Edith. Diba? Maliban na sa ibang lugar, mga debong binabahayan, pero panaka-naka lang. Wala akong makikitang bagyo. Sa Pilipinas, lalo na sa Bicol, sa lugar namin, ang Bicol, Sister Edith, for your information, typhoon capital of the Philippines. Kapital ng bagyo. Ang Baguio City, summer capital of the Philippines. Ang Bicol, typhoon capital. Pag bumagyo, sigurado, ang pupuntiriyahin niyan, Bicol ka kagad. Pero sa UK, walay. Kaya tayo nagreklamo, lamig. O sige, doon ka sa atin, puro kainitan, sigurado lagi mainit ang ulo mo, kasi wala kang pera. O dito, lamig lang ating problema, wala tayong bagyo. Diba? Dito na kayo manatili. Huwag na kayong paalis-alis. Nung naging hari si Haring Hezekiah, according to our teaching, our facilitation, nag-promote si Haring Hezekiah ng patuloy at mataas na pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Kaya noong ginawa ni Brother Ed Villanueva, yung National Bible Week, ginawa niya na every fourth Monday every last Monday of January, gumawa siya ng akda, ginawa niya itong act. Hindi ito basta parang one-off lang. Nilagdaan ng ating presidente, ng ating naging executive order, na ang fourth Monday o last Monday of the month of January every year will become National Bible Week. Baruin mo yan? Diba, Starlene? Kaya pag naging gobernador ka, gumawa ka ng talagang batas. Ipatupad mo yan sa iyong nasasakupan, sa iyong mga constituent, salita ng Diyos. Kaya yung si Pastor Ben natin, Pastor Ben Sale, yan ay spiritual advisor ni Vice Governor Onas ng Batangas. Na ngayon naman ay mayor na siya ng Calaca. Yung next na town sa amin, Lemery, ang town namin, may mayor kami. Pero yung next town where Pastor Ben lives or resides, siya ang current pastoral advisor ng mayor ng Calaca. Si Mayor Onas, siya naman ang dating vice governor ng buong Batangas, spiritual advisor. At pagka ganyan, ang pamamalakad ng isang presidente, na isang namumuno, ay salita ng Diyos. Hindi yung may mga governor ako nakikita, naririnig na pinapalaganap yung weteng, pinapalaganap yung ganito. Hindi nila sinasawa yung ganon. Dahil daw pagka inalis mo raw yung ganitong klase ng pamumuhay, wala nang boboto sa kanya. Kaya maganda na ang pamumuhay ng isang leader, mga kapatid. Ang isang leader dapat ay maka-Diyos. Dahil pag maka-Diyos, kagaya ni Haring Hezekiah, ipinromote niya, talagang in-endorse niya na magtiwala kayo sa salita ng Diyos. And because of that, sabi ng Bible, their hearts, yung puso ng mga tao, were changed. Nagbago. Iba Diba? At ganun din sa lugar natin, Sister Arlene. Kaya kung ang iba sa inyo mga kapatid ay magiging mayor, magiging governor, magiging senador, gumawa kayo niyan. Kaya si Brother Ed Villanueva, sinabi niya, basahin mo, nasa YouTube yan. Ginawa niyang National Bible Week, buong week, puro Bible. May nakagawa ba niyan sa atin dati? Wala Siya lang. Kasi siya nandun Rise up you women who are at ease. Yan, yung mga babaeng tamad. Sabi dito.
Sister Arlene, babae ito ha, hindi lalaki. Sabi rito, verse 9 to 11, kayo'y mga sibangon, mga babaeng tiwasay, yung mga babaeng walang ginagawa. Ang sabi dito mga kapatid, bago dumating ang matuwid na hari, according to Prophet Isaiah, kailangan maghanda ang mga tao. Mag-prepare. Ganon din sa pagtatrabaho. Hindi yung pasok mo alas 8, gigising ka ng alas 8. Late ka. Tapos ang dahilan mo, traffic. Paano kung hindi mata-traffic, ang gising mo, mali. Kulang ka sa paghahanda. Yung lipstick mo, nandito na ang lipstick mo sa ganito. Ang lipstick dito. Kaya ang iba, nasa bus, nako, may mga, doon pa sa train, nagagaganon. Bakit hindi naghahanda Maganda sa taong paghahanda. Ang sabi, Sister Arlene, if you fail to prepare, you prepare to fail. Kaya sabi rito mga kapatid, related lang, yung mga taong tiwasa, yung mga taong walang, sa Tagalog yan, Sister Arlene, sa Sister Cecil sa amin, yung hindi nai-English, yung parang wala lang. Yung complacent. You have to get ready for the righteous king. Mag-iiba. Kasi maaaring ibang, nung dumating yung matuwid na hari, yung papalitan niya, baka hindi matuwid na hari. Baka masamang hari. Kaya itong paparating ng bagong hari, matuwid na hari, kailangan nating may paghahanda. Ano pang sabi mga kapatid sa 9? Dinggin ninyo ang tinig ko. Ninyo mga walang bahalang anak na babae, pakinggan ninyo ang aking pananalita. Verse 10, sabi ni Prophet Isaiah, sapagkat sa araw na sa dako paroon ng 1 taon ay mga babagabag kayo. Kayong mga walang bahalang babae, sapagkat ang ani ng ubas ay magkukulang at ang pag-aani ay hindi darating. Yan, mga kapatid. Yan ang sinasabi. Kaya yung mga taong yung mga taong hindi nababagabag, yung mga taong hindi gumagalaw, yung mga taong walang bahala, yung parang hindi sila natatakot, hindi sila nababahala. Yun ang sinasabi rito mga kapatid. Kailangan mga kapatid na sabi rito, they would be required to tremble. Kailangan magkaroon tayo ng responsibility. At ang sabi rito mga kapatid, isuot ang damit ng pag-iyak. This would show repentance and readiness for the righteous king. Kasi siguro ng panahon, alam mo, pag ang tao wala nang pakialam, wala na silang pakialam Pero nung nagkaroon na ng propesiya, nagkaroon na ng pangitain, nagkaroon na ng paghuhula, na darating na yung tama yung matuwid na hari, sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, maghanda na kayo. Ito na ang panahon para magsisi na tayo. Kasi masama na ang tao nun Masama ang hari, therefore, masama rin yung mga constituent. Now, nung paparating na mabuting hari, kailangan mabubuti na rin. Babaguhin na natin ang ating pamumuhay because tama na ang pamamalakad. Amen ba? Tanungin mo yung mga drug dealer, mga drug pusher, mga drug addict sa atin. Ngayon, naglipana na naman. Wala na sa Duterte. Nako, kung panahon ni Duterte, di ba nauuso na yung ganon? Kung panahon ni Duterte, patay ka. Ngayon, wala na Kasi, mabait na uli ang hindi ko sinasabing presidente, mabait na uli ang government. Ganon na, nagpapalit ng leader, nagbabago rin ang pamumuhay ng tao. Amen ba? Noong unang panahon, talagang takot Talagang natural ang patayan. Kasi, marami naman talagang mga masasamang tao Kaya ito ang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Na sila ay, kayo'y magsipanginig. Kayo'y mga bagabag. Kayo'y magsipaghubo, at maghubad. At magbigkis kayo ng kayong magaspang sa inyong mga balakang. Pinapagsisi sila. Diba? Verse 14, mga kapatid. Konti na lang, 13 siya. 12 to 14. People shall mourn upon their breast,
for the pleasant fields, for the fruitful vine. You see, nung pananakop, Sister Edith, ng Panginoon ng mga taga-Assyria, yung pananakop, yung invasion na tinatawag. Kaya ang Pilipinas, sinakop ng mga Kastila, sinakop ng mga Amerikano, ng mga Japanese. Sinakop tayo eh. Ang Juda, sinakop ng Assyria. Okay? At ginamit ng Panginoon, sila'y magsisidagok sa kanilang mga dibdib. Dahil sa maligayang parang, dahil sa mabungang puno ng ubas. Yan. Gagamitin ng Panginoon, Sister Arlene, yung mga paghihirap. Paghihirap ang Juda. Kasi dati masaya sila eh. Pero nung sinakop sila ng Assyria, naghirap sila. At gagamitin ng Panginoon yan, Sister Arlene, yung economic turmoil o yung economic downturn, gagamitin ng Panginoon yan upang gisingin ang Juda. You see, minsan ginagamit ng Panginoon yung ating mga pain, sufferings, tragedy, anxiety, needs, illnesses, even death. Minsan ginagamit ng Panginoon yan, Sister Cynthia. Sometimes the pain, yung atin namang mga sakit, karamdaman, kamatayan, paghihirap, pangangailangan, minsan, Sister Edith, yan ang gagamitin ng Panginoon upang gisingin ka. Nakita mo yung patuto mo, Sister Edith, last week, no Sunday? Kundi dahil dito, siguro, hindi pa rin ako nakakabalik. Pero ginamit ng Panginoon ang mga bagay sa buhay mo upang ibalik ka niya. At minsan, God will use the pain, the troubles, to become the source of your strength. Kaya may kanta tayo, Sister Cynthia, na, and He will turn our sorrows into joy. Diba? Ibig sabihin, Sister Arlene, magkakaroon ko muna ng sorrow. Diba? Kaya huwag kang matakot kapag ikaw ay may kalungkutan, Sister Arlene. Kaya, Panginoon, kaya Sister Arlene, diba, lagi mo sinasabi, mga kapatid, lagi lang ako nakatawa, pero may mga problema din ako. Pero minsan kailangan natin yun eh. Kailangan nating maunawaan na itong mga pagdurusa, mga suffering na ito, itong mga nararamdaman kong hindi maganda sa aking buhay, itong mga pasakit na ito, they can come. Pero ang sabi ng Panginoon, I will turn your sorrows into joy. And out of ashes, I will exchange it to beauty. And I will make all things beautiful in His time. Kaya kailangan nating tandaan yan, mga kapatid. At yun, ganun ang ginawa ng Panginoon sa mga taga-Juda. Dahil sa pananakop ng mga taga-Assyria, bumaba at sumama ang ekonomiya ng taga-Juda upang gisingin sila. At yung tough times na yon, yun ang nakapagpagising sa mga taga-Juda. Kung wala yon, Sister Edith, kung wala yung visa problem na, siguro Sister Edith, kung nandun ka pa sa, let's go back. Rewind natin. Kaya maganda, Sister Edith, yung may rewind eh. Parang may artista yata gumawa niya. Sino nga yung baby na pa yung panahon na sa Pilipinas? May rewind. Mahaba daw ang pila dyan sa rewind. Di ko alam po sino yung mga rewind na yan. May mga artista yata gumawa ng pelikula. Pero maganda sa tao yung may rewind. Kaya ang sabi, Sister Edith, diba? Ang sino mang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Ibig sabihin, kailangan mong balikan. Lilingunin mo yung nakaraan mo eh. Because, Sister Edith, kung ikaw ay nandun pa sa dati mong lawyer, siguro hanggang ngayon, wala ka pa rin eh. Yeah? Siguro hanggang ngayon, umiiyak ka pa rin. Diba? Siguro hanggang ngayon, wala ka pa rin sa Panginoon. Pero dahil doon sa mga bagay na nangyari sa buhay mo, sa mga pasakit, sa mga problema, sa mga alalahanin na yan, ginising ka ng Lord, ibinalik ka ng Lord, at ibinigay ng Lord ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. At muli mong nakita, hindi pala ako talaga iiwanan ng Lord. Ganun eh. Ganun ang ano natin. Ganun lagi ang paniniwala ko. Kaya, ay mga kapatid, kung alam nyo lang, ang aking trabaho mga kapatid, para akong guidance counselor sa aking trabaho.
Maraming problema ang tao. Pero lagi yung sinasabi, may pag-asa pa. Yun lang lagi ang sinasabi ko eh. Kaya ang aking schedule mga kapatid, super busy. Pero ganun ang ginagawa ng Panginoon, Sister Arlene. And ito na mga kapatid, last, in verses 15, until the Spirit is poured upon us from on high, hanggang sa mabuho sa atin ang Espiritu na mula sa itaas. Ginamit ng Panginoon, Sister Arlene, ang pananakop ng taga-Assyria. Ginamit ng Panginoon ang tough times. Yung naghirap. Amen ba? Sister Cecil, siguro, kung wala ka sa Panginoon, siguro, kung hindi gagamitin ng Panginoon eh. Si Sister Elaine. Siguro, pag binalikan mo ang mga bagay sa buhay mo, at mga kapatid, alam ko ang kwento na lahat ninyo. Lalo na kung kayo naging kliyente ko. Sister Cynthia, balikan mo yung buhay mo. Look back. Sister Arlene, look back. Sister Elinda, look back. Tingnan mo yung buhay mo dati. Na dating wala ka sa Panginoon. Kaya may kanta tayong, kung nag-iisa at nalulumbay, rararara, rarararara, siya ang iyong kailangan, kaibigan. Diba? Wala tayong matatakbuhan, Sister Edith. Ginagamit, yes, God. God will not generate, hindi siya ang magbibigay, hindi siya ang nagbibigay ng kahirapan eh. Pero minsan gagamitin ng Panginoon yung mga kahirapan, bagamat hindi nanggaling sa Kanya personally, pero dumating man sa iyo ang mga pagsubok, nanggaling man yan kung saang sources yan. Kasi minsan iba-iba ang pinanggagalingan ng sources ng kahirapan, ng kamatayan, ng mga problema. Pero tatandaan mo palagi, Sister Cecil, lahat ng bagay ay nagkakalakip. Masama man yan o maganda. Pero lahat ng ending niyan, laging maganda para sa ikabubuti mo. Yun ang ginawa ng Panginoon sa Juda. Ibinaba ng Panginoon ang mga taga-Juda. Kailangan nilang magsisi. Kailangan nilang humingi ng tawad sa Panginoon upang ihanda sila sa pagbubuhos in verse 15 hanggang sa mabuho sa atin ang Espiritu na mula sa itaas. It was only the Spirit of God that could make the difference. Malaking bagay, Sister Cynthia, ang banal na Espiritu. At yung kahirapan, Sister Arlene, it is only up to the certain point at yan ay matatapos kapag bumuhos na sa atin ang banal na Espiritu. Kaya may mga churches, ang pangalan nila Pentecost. Pentecostal Church. Because kinuha nila yon noong Book of Acts, nagkaroon ng pagbuhos ng banal na Espiritu. Malaking bagay ang Espiritu ng Diyos na nagmumula sa itaas. The Spirit of the Lord. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance as David dance. Yung Spirit of the Lord, kapag yan lumakip sa Sister Arlene, kaya pagkakagising nyo, Sister Cynthia, mga kapatid, lagi mo sasabihin, good morning, Holy Spirit. Because ang Holy Spirit ang katabi mo eh. Diba, nung umalis ang Panginoon Jesus, Sister Arlene, sabi ng Panginoon Jesus, iiwanan ko sa inyo ang banal na Espiritu na magbibigay ng kaaliwan sa inyo. Diba? Kaya pagkagising mo, maganda yung pagbuhos. Kaya diba sabi ni Sister Cynthia kanina, narinig ko, naabutan ko lang. Siya lang ang naabutan ko na yung bunga ng Espiritu eh. Nandun siya eh. Ito pa. Is poured upon us na kailangan mabuhos, Sister Cecil. Hindi. Kaya, ang banal na Espiritu, Sister Edith, hindi lang siya ibibigay ng Panginoon na parang panakanakang pag-ulan at pagkidlat. Alam mo yung pag nagre-report ng mga weather, di ba? May kakaroon po ng panakanakang pagkulog at pagkidlat sa kaduluhan ng Kabisayaan, ng Mindoro, ng Batangas, ng Maynila, yan, ng Kabikulan. Hindi. Ang sabi, Sister Cynthia, magkakaroon ng pagbuhos, the pouring out. God doesn't want just to do or to scatter a few drops of His mercy
and His blessings. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, He wanted His Spirit to be poured upon His people. Gusto niya buhos. Kaya may kanta tayo, Sister Cecil, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Diba? Sa banda rito. Pag ibinuhos yan, Sister Alin, ng Panginoon, wala kang magagawa. Basang-basa ka. Bakit? Ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala, ang kaawaan sa iyong buhay. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Ano pang sabi? The wilderness becomes a fruitful field. Verse 16, kung magkagayon ay tatahan ang kahatulan sa ilang at ang ilang ay magiging mabungang bukid. Yung mga ilang, yung desert, yun ang Tagalog sa ilang eh. Yung ilang, yun ay malalim na Tagalog, pero sa colloquial term, sa ating modern era, yan ay disyerto. Kaya ang disyerto ay magiging mabungang bukid. Bakit? Nagkaroon na Sister Cynthia ng pagbuhos ng banal na espiritu. Amen ba, mga kapatid? In Genesis chapter 1 verse 1, Sister Edith, sandali lang. Tatapos na tayo, mga kapatid. Pastor doon naman, pag nagtuturo, napakatagal. Pero may natututunan kayo. Hindi lagi kayo nagmamadali. Paano kayo matututo? Lagi kayo nagmamadali. Napakalaki ng ating Diyos, Sister Arlene. Hindi kaya ng 1 oras lang. Amen ba, mga kapatid? Total, mag-e-FB na lang naman kayo. Ubusin na natin itong FB para pagtapos nito, tulog ka na. Sister Edith, Genesis chapter 1. I'm reading the Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. But the earth was formless and empty. Darkness covered the surface of the watery depths, and the Spirit of God, the Spirit of God, Sister Arlene, was there. The Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Pero Sister Edith, makikita mo in verse 2, the earth was formless. Walang korte ang daigdig. Walang laman ang daigdig. It was formless, empty, and dark. But the Spirit of the Lord was there. Ang Spirit of the Lord, Sister Early, nag-hover lang siya. Pagala-gala, kayong hover na ginagamit na si Henry, di ba pagala-gala lang si Henry, nag-hover siya. Doon siya yan, doon siya nagmula, yung hovering. Yung Spirit of the Lord, nag-hover lang, pagala-gala lang sa kabuuan ng daigdig. Then God said, He commanded the Spirit, let there be light. Yung pagsasabi ng Panginoon na yun, ng Diyos Ama, Sister Edith, when God the Father said, let there be light, that light came out from the mouthpiece of God. That light was the first light. It was not the sun, because the sun was created on the 4th day. Diba? So, hindi yung light na yon. Ginawa pa ng Panginoon yung sun eh. After 4th day siya eh. But when God said, let there be light, He commanded the Spirit of God to move. We have to activate. We need to activate, mga kapatid, yung ating faith. Because nandoon ang Panginoon eh, naka-ready lang siya eh. Yung Holy Spirit, pagala-gala lang siya eh. But there was no light, there was no beauty until God activated the light, which is Jesus Christ, and the Spirit of God. God the Father speaking about the light to come out, Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ang makikita mo, the Trinity. And the Spirit of God was hovering over the waters. So, ang sinasabi dito, mga kapatid, is hindi magkakaroon, mga kapatid. Hindi magkakaroon ng panakanakang pagkulog at pagkidlat. Nagbago ang buhay, yung lugar, Sister Cecil, yung ilang ay magiging mabungang bukid. At ang mabungang bukid, di ba, yung ilang, yung disyerto, magiging nagkaroon ng pouring of the Spirit. Di ba? Nagkaroon ng pagbaba, nagkaroon ng pagbubuhos ng banal na Espiritu. Kaya makikita mo, I think in the book of Deuteronomy,
can't remember the verse. Pero sabi ng Panginoon, Sister Edith, I will pour out my Spirit to the young people. In the last days, there will be pouring out of the Spirit. At kapag nagbuhos ang banal na Espiritu, Sister Cecil, magkakaroon ng karunungan. Kaya mapapansin mo, Sister Arlene, yung mga bata ngayon, ang tatalino na. Diba? Sister Edith, nung mga 12 years old ka, naglalaro pa tayo ng kung ano-ano eh. Diba? 13 years old, anong alam natin nun? Pero kung sabi may mga kagaya ni Chelsea, ni na Jewel, kagaya ni na Sister, ni na Nika, ang tatalino na ng mga bata. Marunong na sila. Amen ba? Hindi mo na sila pwedeng loko-lokohin. Magaling na silang, because ang sinasabi ng Panginoon sa Bible, in the latter days, I shall pour out the Spirit to the young people. Yung mga bata, magsasalita sila ng iba't ibang wika. Magiging matalino sila. Yun ang kagandahan, mga kapatid, kapag nagbuhos ang banal na Espiritu. Ang sinasabi ni Propeta Isaiah, Sister Cynthia, yung mga ilang at mga disyerto ay magiging mabungang bukid. At yung mga mabubungang bukid na, magiging malalaking gubat. Dadami ang green, magiging greenery siya. Gaganda ang mga view. Amen ba? Magkakaroon ng landscaping. Because nang doon ang banal na Espiritu. Effect. Pag binasa mo ang buhay ni Samson. When the Spirit of the Lord left Samson, Sister Arlene. Kasi sabi ng Bible, the Spirit of God left. He left. When the Spirit of the Lord left King Saul. Kaya, nihinari niya si David, di ba, na mag-play ng harp. Kasi every time na mawawala sa kanya ang banal na Espiritu, nasisira ang kokote niya na mabubuang siya eh. Ganon din kay Samson. Nung umalis ang Panginoon sa kanya, ang banal na Espiritu sa kanya, nanghina na si Samson eh. He was no longer the man he was created to be. Because he did not have the Spirit of God. Yun ang kagandahan, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Every morning, Sister Arlene, open your door. Sister Cecil, open your window. Invite the Holy Spirit. Kneel down. Lumuhod kayo. Huwag lang yung nakahiga. No. Give time to meet God every morning. Make that habit. Hawak mo ang Bible, Sister Arlene. Hawak mo ang Biblia. Luhod ka. Buksan mo ang pinto, buksan mo ang bintana. Banal na Espiritu, halika. Espiritu ng kasaganaan, Espiritu ng biyaya, Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng kagalakan, Espiritu ng pagkakaisa, Espiritu ng kagalingan, ng buhay, Espiritu ng promotion, ng favor, ng increase. Halika, kayamanan ng lupa, halika. Ganyan lagi ang ginagawa ni Pastor. Until now, ginagawa niya yun. And when you invite the Holy, kasi ang Holy Spirit kailangan mong imbitahan eh. Kaya di ba, kaya tayo, Sister Edith, mapapansin mo, pag kumakanta tayo pag linggo, ang ating pinakaunang kanta, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Ang gusto ng Panginoon, iimbitahan mo siya. And when you invite the Holy Spirit, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ito pa, Sister Arlene, konti na lang, justice, righteousness, peace. Yeah? Quietness and assurance forever. Yan ang biyaya at ang benepisyo kapag meron kang banal na Espiritu na ibinuhos sa'yo, Sister Arlene. Nung ibinuhos na ng Panginoon ang banal na Espiritu sa kanyang bayan ng Juda, naranasan nila ang katarungan, naranasan nila ang katuwiran, naranasan nila ang kapayapaan. Yung kapayapaan, Sister Edith, malaking bagay. Yung peace of mind. Sister Edith, ngayon, Sister Edith, may visa ka na. Hindi ka na nag-aalala na bawat katok, bawat kalabog ng pusa, bawat tilaok ng manok, sa bagay, wala namang manok dito. Di ba? Oh, hindi ka na ngayon natatakot. Pag may kumatok sa'yo, Sister Arlene, hindi ka na natatakot. Sister Cynthia, hindi ka na natatakot. Sister Cecil, hindi ka na natatakot. Pag may kumatok sa'yo, buksan mo. Bakit? Dumating na sa buhay mo ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Nandoon na. Kaya yung kapayapaan, it is the fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu yan.
Yung nararanasan mong kahit may problema, nakakarinig ka ng mga ganito, ganyan. Dati-dati, Sister Eileen, dati-dati wala kang ginawa kundi mataranta. Wala kang ginawa kundi ganito, hanapin, gawa ng, nako, hindi na. Because the Spirit of the Lord has been poured upon you. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Nagkaroon ka ng quietness. Katahimikan. Amen ba? Dati natataranta ka, natatakot ka, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. But because of the Spirit, mga kapatid, nagkaroon ka ng kapayapaan and assurance. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Fear not, says the Lord of hosts. Amen. Mga kapatid, God bless you. Ang ganyan lang si Pastor Don. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you, Sister Cecil. Back to you.